Yo! Party party! Sigaw ni Sofia habang gumigiling sa gitna ng dance floor. Spoiled, brat, makulit, at party girl si Sofia. Kaya madalas siyang napapagalitan ng ama. Pero sa huli ay lambing lang niya ay ayos na ulit sila. Isang gabi, habang nagpa-party na lasing si Sofia habang sumasayaw. Pero dahil sa hilong nararamdaman, ay nagtungo na siya sa private room na pinareserve niya. Room 2-4? Bulong ni Sofia. Pero hindi niya alam na mali ang napasukan niyang pintuan. Bumukas ang pinto. At bago pa man siya makapag-react, bumungad sa kanya ang isang lalaking nakatayo sa gitna ng kwarto. Suot ang itim na long sleeve shirt na bahagyang bukas sa mga botones sa dibdib. Hawak nito ang baso ng tubig. Halatang kakalabas lang ng banyo. Excuse me? Malamig na sabi ng lalaki na si Marlon. Nakakunot ang noo. Maling kwarto ka ng pinasukan. Pero huli na. Sumundal si Sofia sa pinto at humagikik. Ay, sorry. Sabi ni Sofia. Pero imbis na umalis, napatingin siya sa lalaki mula ulo hanggang paa. Pero malabo ang kanyang mga paningin. Ikaw bang, friend ko? Obviously not. Inis ang sagot ni Marlon. You should leave. Pero hindi sumunod si Sofia na lumapit pa kay Marlon. Tumingala siya kay Marlon. Eyes half-lidded, lips parted. Napapababa naman ang tingin ni Marlon sa namamasang labi ni Sofia. Ang sungit mo naman, sabi ni Sofia at napahagikik na naman. Relax ka lang. Wala naman akong gagawing masama. Hindi kita papatungan. At napahagikik na naman si Sofia. Natigilan naman si Marlon at hindi maiwasang titigan ito. Walang kahit na anong pore si Sofia sa mukha. Makinis ang balat. Halata ang pagiging mistisa at mayamang babae niya. Kailangan mo nang umalis. Mahinang sabi ni Marlon. Pero ngumuso si Sofia at sumandal sa kanya. Bakit mo ako pinapaalis? Hindi naman kita halikan pa. Malambing na sabi ni Sofia na hinahaplos ang bandang dibdib ni Marlon na bahagyang nanigas. Pero sapat para maramdaman ang biglang init ng kanilang pakiramdam. Napahawak si Marlon sa bewang ni Sofia. Careful. Bulong ni Marlon. Napangiti si Sofia. See? Hindi ka pala ganun kasungit. Huwag kang makulit at lasing ka. Baka ako pa mayari kapag may nangyaring hindi maganda sa'yo. Sagot ni Marlon. Pero may ngiti na rin sa gilid ng labi niya na pilit tinatago. Makulit talaga ako. At saka, ano naman kung lasing ako? Lasing na sabi ni Sofia. At hinawakan ng kanyang dalawang kamay ang pisngi ni Marlon na natigilan na naman. At sa kabigla na lamang hinila ni Sofia ang kwelyo ni Marlon at hinalikan siya. Hey! Gulat na sabi ni Marlon. Pero hindi niya itinulak si Sofia palayo. Sa halip, napapikit siya. Napasinghap. Bago tuluyang bumigay hanggang sa lumalim ang halik. His hand tightened on her waist. The other brushing against her hair. Fingers tangling as if matagal na niyang gustong gawin yon. Si Sofia naman ay tumawa sa pagitan ng halik. Parang natutuwa sa sarili. Ang sarap mo namang humalik. Bulong ni Sofia at napahagigig. Shut up, sagot ni Marlon. Bago siya naman ang mariin na humalik kay Sofia. You started this. Napangiti si Sofia. Hindi ka naman umiwas, ibig sabihin, gusto mo rin ang halik ko. Naglakad sila ng paurong. Hindi na namamalayan kung sino ang nangunguna. Hanggang sa maramdaman ni Sofia ang malamig na gilid ng kama sa likod ng kanyang tuhod. Umupo siya. Hinila ang lalaki pababa sa kanya.
Muling nagtagpo ang mga labi nila hanggang sa bumaba ang halik ni Marlon sa kanyang leeg. Napatingala naman si Sofia sa sarap na nararamdaman. Gusto ko pa. Bulong ni Sofia. Tumawa si Marlon. Thumbs brushing her cheeks. At hinalikan ulit siya. Napahawak si Sofia sa braso ni Marlon na hinahalikan ng kanyang leeg. Napahagikik naman agad si Sofia. Hey, nakikiliti ako. Mas lalo lang siyang hinalikan ni Marlon sa leeg hanggang sa unti-unti na silang nahiga parehas. Dahil sa kalasingan at init na nararamdaman ay unti-unti nang nawala ang saplot nila isa-isa hanggang sa tuluyan ng may mangyari sa kanilang dalawa. At si Sofia, tuwang-tuwa. Walang pagsisising nararamdaman, bagkus nais niya pa. Kinabukasan, nagising si Sofia na mabigat ang pakiramdam sa ulo at sa katawan. Napapikit siya ulit. Umungol ng mahina, saka dahan-dahang dumila. Gumalaw siya para bumangon. At doon niya naramdaman ang kirot sa kanyang pagkababae, kaya napahinto siya. Aray! Mahinang daing ni Sofia, napahawak sa gilid ng kama. Wait! Umupo siya ng dahan-dahan. Kumunot ang noo. Tumitig siya sa kama sa tabi niya, pero wala na ang lalaking nakatalik niya. Ha? Bulalas ni Sofia. Anong nangyari? Mabilis siyang tumayo. Lumingalinga siya sa kwarto. Tumingin sa banyo, sa mesa, sa pinto. Pero wala na siyang kasama. Hello? Paus na tawag ni Sofia. Bigla siyang napatigil. Bumalik ng tuluyan sa kanyang alaala ang lahat. Napadilat siya ng todo. Wait! Sigaw ni Sofia, halos mapatalon. Oh my God! Napahawak siya sa ulo, saka napatawa. Isang tawang gulat na gulat, sabay napasigaw ulit. May naka... Huminto si Sofia. One night stand ako? Tahimik ulit ang kwarto, at saka tumawa siya. Isang tawa na puno ng disbelief at excitement. Parang bata na nakagawa ng kalokohan at proud pa. Grabe, sabi ni Sofia sa sarili. Nakaupo na ulit sa kama. Sofia, you really did that. Isa kang malanding babae. Huminga siya ng malalim. Saka napailing. Hindi na ako virgin. Shit! Pero, bakit naman lasing pa ako? Hindi ko tuloy maalala kung paano ako nasarapan. Sumandal siya sa headboard. Eyes closed. Inalala ang lahat ng nangyari kagabi. Sino kaya ang lalaking yun? Ang swerte niya ha. Virgin niya ako nakuha. Sabi ni Sofia. Tumayo siya. Naligo. Nagbihis. Habang nag-aayos, paminsan-minsan ay napapangiti siya. Hindi niya alam, pero masaya siya. Imbis na magsisi kasi naibigay niya sa isang estranghero ang kanyang virginity. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng katahimikan na alam niyang panandalian lang dahil pagbukas pa lang niya ng pinto, bumungad ang boses ng kanyang ama. Sofia! Tumigil si Sofia. Dahan-dahan siyang humarap at ngumiti sa kanyang ama. Hi, Daddy. Nakatayo ang ama niya sa sala. Nakakross ang mga braso. Halatang hindi natulog ng maayos. Anong oras ka umuwi kagabi? Nagkunwaring nag-iisip si Sofia. Technically, umaga na. Don't be cute. Mariing sabi ng ama. Sagutin mo ako ng maayos. Late. Sagot ni Sofia at ngumiti ng malaki. Nag-party ako. Again? Sabi ng ama na umiiling. Lasing ka na naman ba? Medyo. Sagot ni Sofia. Sabay ngiti.
Pero wala namang nangyaring masama sa akin, Daddy. Okay ulit akong nakauwi. At napahagigik si Sofia. Napapikit naman ang ama niya na huminga ng malalim. Sofia, ilang beses na ba natin pinag-usapan to? Daddy, makinig ka. Spoiled ka na nga. Brat ka pa. Akala mo ba habang buhay kitang kukonsintihin sa lahat ng kalokohan at pagiging pasaway mo? Umupo si Sofia sa sofa. Parang wala lang. Umuwi ka na ng umaga na. Lasing pa. Walang pasabi sa akin. Ano bang gusto mong mangyari? Tumingin si Sofia sa ama. Seryoso sandali. Nagsasaya lang naman ako, Daddy. At pumuso si Sofia para mapabuntong hininga na naman ang kanyang ama. Lumapit ang ama niya at umupo sa tapat niya. Sofia, anak. Hindi kita pinapagalitan kasi galit ako. Pinapagalitan kita kasi mahal kita. Napabuntong hininga si Sofia. Saka yumuko. Alam ko po. Kung may nangyari sa'yo. Nanginginig ang boses ng ama. Sisisihin ko ang sarili ko dahil masyado kitang hinahayaan. Wala namang nangyari sa aking masama, Daddy. Sagot ni Sofia agad. Tinaas ang ulo. Nagkatinginan sila. At sa huli, ang ama niya ang unang bumigay. Umiling ito. Bahagyang napangiti sa gitna ng inis. Ikaw talaga. Alam mo talaga kung paano ako utuin. Lumapit si Sofia sa ama at yumakap ng mahigpit. Sorry na. Hinaplos ng ama ang ulo niya. Next time, magpaalam ka man lang. Promise. Sagot ni Sofia sabay ngiti. Napabuntong hininga ang ama, pero hinigpitan ng yakap. Spoiled brat ka talaga. You're spoiled brat. Sagot ni Sofia na masayang masaya. Napailing na lamang ang kanyang ama na talo na naman sa paglalambing ng anak. Kahit ilang beses niya itong pinagsasabihan dahil madalas umuwi ng umaga. Sa huli, siya pa rin ang walang nagagawa kapag naglambing na at nagpaliwanag na si Sofia sa kanya. Lumipas sa mga araw at mas naging masaya ang buhay ni Sofia na shopping doon, party dito, gala doon at kung ano-ano pa. Hanggang sa makalipas ang ilang buwan, umuwi na ang anak ng bagong asawa ng kanyang ama. Mabait at mahinhin ang stepmother ni Sofia na si Laika at magkasundo sila. Maayos din ang hiwalayan ng kanyang mga magulang dahil parehong nakahanap ng bagong pagmamahal. Dahil arranged marriage lamang ang mga ito at nabuo si Sofia pero naging maayos ang pag-divorce ng kanyang mga magulang at pinili niya ang poder ng ama. Pero nakikipagkita siya sa ina minsan. Isang umaga, maaga pa lang igising na si Sofia. Pero hindi dahil masipag siya, kundi dahil hindi siya mapakali. Nakaupo siya sa harap ng vanity ng kwarto niya, nakarobe. Ang buhok ay nakatali sa mesaban habang pinagmamasta ng sarili sa salamin. Paulit-ulit niyang inaayos ang kilay niya kahit maayos na naman. Sa kama, nagkalat ang mga damit, dress, jeans, blouse. Okay, bulong ni Sofia sa sarili. Calm down. Tao lang yan. Anak lang yan ng stepmom mo. Kaya hindi mo kailangang magpaganda masyado. Pero hindi pa rin niya mapigilan ng kaba hanggang sa may kumatok sa pinto niya. Sofia! Ang boses ng ama niya. Ready ka na ba? Depende po. Sigaw ni Sofia pabalik. Ready ba akong husgahan ang magiging stepbrother ko? Hindi pa. Bumukas ang pinto at sumilip ang ama niya. Nakapolo, mukhang amused. Arte mo talaga, anak. Siyempre. Sagot ni Sofia. Tumayo at humarap sa ama. Big deal to. Baka mamaya sabihan akong pangit. Lumapit ang ama niya. Sumandal sa may pintuan. By the way, sabi ng ama, parang biglang naalala lang. Mas matanda siya sa'yo. Napahinto si Sofia. Ha?
5 years ang tanda ng stepbrother mo sa'yo. Dagdag ng ama niya. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Wait, 5 years? Oo. So, ilang taon na siya? Tanong ni Sofia. 30. Napaubo si Sofia. 30? Daddy naman. Akala ko ka-age ko lang. Bakit parang bigla akong naging bata? Napatawa ang ama niya. You are still a child sometimes. Excuse me. Sagot ni Sofia na tumaas ang kilay. Babyface lang ako kaya mukhang bata. Umiling ang ama niya. Anyway, nariyan na siya maya-maya. Gusto ko na maayos ang asal mo. Nagtaas ng kilay si Sofia. Kailan ba ako hindi naging maayos, Daddy? Tumingin lang sa kanya ang ama niya. Yung tingin na alam na ang sagot. Okay. Sabay taas ng kamay ni Sofia. I'll behave. Promise. Minimal na kalokohan lang. Lumabas ang ama niya at iniwan siyang nakangiti. Pagkatapos ng ilang segundo, napabuntong hininga si Sofia. Bago muling umupo. Kinuha niya ang phone niya at tinignan ang oras. Mas matanda sa akin ng 5 taon? Wow! Literal na daddy! At napahagik-gik si Sofia. Kinuhanan ang sarili ng picture at in-upload. Lumabas siya ng kwarto matapos magbihis. Sleeveless top at high-waisted pants. Pagbaba niya sa sala, nadatan niya ang stepmother niyang si Laika sa kusina. Mahinahong nag-aayos ng mesa. Nakaputing dress ito. Ang buhok ay maayos. At ang aura ay palaging kalmado. Kabaliktarin niya. Tita, Ma'am. Tawag ni Sofia. Lumingon si Laika at gumiti agad. Sofia, good morning. Kinausap ka na ng daddy mo? Opo. Sagot ni Sofia. Umupo sa bar stool. Na-warningan na ako. Napatawa si Laika ng mahina. Ganun ba? Opo. Sabi niya, mas matanda raw yung anak mo sa akin ng 5 years. Diretsong sabi ni Sofia. Natigilan sandali si Laika saka tumango. Oo, 30 na siya. Grabe. Sabi ni Sofia na umiling. Feeling ko tuloy ang immature ko. Ngumiti si Laika. Hindi naman. Mag-aiba lang talaga kayo ng kinalakihan. Sumandal si Sofia sa counter. Mami, pwede bang tanungin kita ng personal? Tumungo agad si Laika. Of course. May girlfriend ba siya? Tanong ni Sofia. Napatigil si Laika sa pag-aayos ng plato. Saka tumawa ng mahina. Wala. Napatingin si Sofia. Sure po? Sure. Sagot ni Laika na nagtataka. Bakit? Wala lang po. Sagot agad ni Sofia. Sabay kibit balikat. Curious lang ako. Ngumiti si Laika. Parang may napansin agad. Busy siya sa work. Hindi masyadong open sa relationships. Kaya wala pang nagiging kasintahan. Masyado kasing focus sa sarili kaya pinagsasabihan ko na minsan. Sabi ni Sofia, sabay tango. Workaholic pala. Medyo. Sagot ni Laika. Pero mabait yan. Tahimik nga lang. Saan na magkasundo kayo? Ngumisi si Sofia. Mami, madali lang akong pakisamahan. Alam ko. Sagot ni Laika. Sabay tapik sa kamay niya. Kaya naniniwala akong magkakasundo kayong dalawa. Ngumiti si Sofia. At mas lalo siyang na-excite na makilala ang anak ng kanyang stepmother. Nagpatuloy ang usapan nilang dalawa. Panay tanong si Sofia about kay Marlon. At dahil doon, mas lalo siyang nakikurious pa at gusto nang makilala si Marlon. Hanggang sa may huminto na isang makintab na itim na sasakyan at bumaba roon si Marlon na matangkad. Mas matangkad kaysa inaakala ni Sofia. Broad ang shoulders, diretso ang tindig, at simple lang ang suot niya.
plain shirt. May suot na relo sa kalawang kamay, pero sapat na para agad na makuha ang atensyon ng kahit sinong nasa paligid. Lalo na ni Sofia na napahinto sa paghinga ng 1 segundo. So, ikaw pala yung sinasabi ni Mommy Laika? Bungad ni Sofia nang nakangiti. Marlon, right? Tumango si Marlon. Bahagyang nakakunot ang noo. Ikaw si Sofia. Ang brat at spoiled na anak. Imbes na ma-offend, napahagikik si Sofia. Oo, sagot ni Sofia. The one and only. Napailing na lang si Marlon at tumingin sa inang niyakap niya. Napangiti si Sofia. Mabuti naman at nakauwi ka ng maayos. Namiss kita, anak. Ngumiti si Marlon. Namiss rin kita, ma. Malambing na bulong ni Marlon. Wow, sweet. Gusto ko yan. Narinig ni Marlon yon, pero hindi niya na lamang pinansin. Nagpunta na sila sa hapagkainan. Sa hapagkainan, magkatapat sina Marlon at Sofia. Palihim naman na pinagmamasta nito ni Sofia. Ang tahimik mo. Sabi ni Sofia. Ganyan ka ba talaga? Sumalyap si Marlon sa kanya. Ano bang gusto mo? Maging ganyan kadaldal kagaya mo? Napatawa ang ama ni Sofia. Daddy! Reklamo ni Sofia at nakanguso. Sumingit naman si Laika. Naglalagay ng ulam sa plato ni Marlon. Anak, kumusta ang biyahe? Okay lang po. Sagot ni Marlon. Traffic. See? Sabat ni Sofia. One-word answers. Napatingin si Marlon sa kanya. At ikaw naman, sobra sa words. Madaldal na brat. Nagkatinginan ng mga magulang nila na natatawa at halatang naaaliw. Ano naman kung brat ako, ha? Kaya walang magtatagal na lalaki sa'yo. Nanlaki ang mata ni Sofia. Excuse me? Hindi talaga magtatagal ang mga lalaki sa akin kasi mataas ang standards ko. Sumusuko kasi sila agad sa panliligaw. Tumawa ang ama ni Sofia. Sumusuko sila sa pagiging spoiled at brat mo. Daddy! Reklamo ni Sofia na tinawanan lang ng ama. Kinakampihan mo siya? Totoo naman kasi ang sinasabi niya, anak. Sagot ng ama na nangingiti. Sumandal si Sofia sa upuan na kunwaring offended. So ikaw naman, ano ka? Busy sa work. Sagot ni Marlon. Ang boring mo naman. Kaysa naman sa brat. Masamang tiningnan ni Sofia si Marlon nang inisian lamang siya. So, umpisa ulit ni Sofia. 30 ka na, di ba? Tumango si Marlon. Yeah? Matanda ka na. Pang-aasar ni Sofia. Napatawa si Laika. Sofia! Joke lang. Sabay taas ng kamay ni Sofia at tiningnan si Marlon na hindi man lang na-offend. Pero seryoso, hindi ka mukhang 30. Thank you. Sagot ni Marlon. Single ka rin. Dagdag ni Sofia. Napatigil ang kubyertos ni Marlon at tinignan si Sofia na nakangiti. That's not dinner appropriate. Information gathering lang. Sagot ni Sofia. Pero sayang naman kung wala kang makakasama hanggang sa pagtanda mo. Dapat magkasawa ka na. Mauna ka kung gusto mo. Napanguso na naman si Sofia. Pinagtatawa na lang siya ng kanyang ama at Mommy Laika. Habang nagpapatuloy ang hapunan, tuloy ang asaran ng dalawa. Si Sofia, laging may side comment. Si Marlon, laging may maikling sagot. Pero hindi na ganoon kasuplado tulad ng una. May mga pagkakataong napapangiti na rin siya, kahit pilit. Pagkatapos ng hapunan, unang tumayo si Sofia at kinuha ang basong may laman pang tubig saka siya humarap kay Marlon na nakasandal pa rin sa upuan. Come, sabi ni Sofia. I'll give you a house tour. Napatingin si Marlon sa ama ni Sofia na nakangiti lang at bahagyang tumango. Huwari sinasabing good luck. Si Mommy Laika naman ay halatang aliw na aliw pa rin sa dalawa. Tumayo pa rin si Marlon
na napabuntong hininga. Sige na, para tumigil ka na. Napangiti si Sofia. Tagumpay na tagumpay. Ayan, bawal tumanggi sa akin. Habang naglalakad sila palabas ng dining area, hindi man lang siya tumingin kung sumusunod ba si Marlon. Kampante siyang susunod ito at tama nga siya. Okay? Umpisa ni Sofia pagdating sa sala. This is the living room, obviously. Tingin ko naman kaya kong hulaan yan. Sagot ni Marlon. Shh! Saway ni Sofia. Hindi pa ako tapos magsalita. Naglakad siya paikot. Sabay turo sa malalaking sofa. Diyan ako madalas humihiga kapag tinatamad ako. Diyan din ako umiiyak kapag nanonood ako ng sad movies. Tumingin si Marlon sa sofa. Saka sa kanya. Hindi ko naman tinatanong. Suplado ka talaga? Mabilis na sagot ni Sofia. Pero tumawa si Sofia at naglakad patungo sa hallway. Halika, ipapakita ko ang kwarto ko. Hindi ba awkward yan? Tanong ni Marlon. Hindi. Sagot ni Sofia. Ikaw lang ang awkward. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto, bumungad ang maluwag na espasyo. Malinis, maayos, pero puno ng personalidad. May mga frame photos, isang malaking salamin, at isang walk-in closet na halatang mahal ni Sofia. Wow! Hindi napigilang sambit ni Marlon. Wow talaga! Proud na sabi ni Sofia. At hindi pa yan ang highlight. Binuksan niya ang pinto ng closet. Sunod-sunod na damit ang bumungad. Mahaba, maikli, formal, casual, may kulay, may neutral. Ang dami. Komento ni Marlon. Exactly. Masayang sabi ni Sofia. Marami akong dress. Tumingin si Marlon sa kanya. Hindi ko tinatanong. Napanguso si Sofia. Nag-crossed arms. KJ? Lumapit si Sofia sa isang rack at hinila ang isang dress. This one? Worn this at the charity event. This? Hinila ni Sofia ang isa pa. Ang lingerie. Birthday party. This one? Tumingin siya kay Marlon. Ngumiti ng pilyo. Secret. Hindi ko na kailangan ng detalye. Mabilis na sabi ni Marlon. Sungit. Bulong ni Sofia. Kaya tatandang binata ka. Hindi siya pinansin ni Marlon na naglakad palayo sa closet. So, ito ang dahilan kung bakit spoiled ka. Hindi ako spoiled. Giit ni Sofia. Well, konti lang. Konti? Tinaasan siya ng kilay ni Marlon. Oo, sagot ni Sofia na nakangiti. Very konti. Napailing si Marlon. May bahagyang ngiti sa labi na pilit niyang itinatago. Maya-maya ay lumabas na sila ng kwarto. Si Sofia pa rin ang nangunguna. At sa kabila ng iritasyon ni Marlon, hindi niya napansin na mas madalas siyang napapangiti. Kinabukasan, ay sinadya talaga ni Sofia na magpaganda. Mula sa suot niyang fitted top, na halatang pinag-isipan. Hanggang sa paraan ng paglalakad niya paglabas ng kwarto. Hindi naman siya gagala, pero gusto niya lang magpapansin kay Marlon. Good morning! Bati ni Sofia, sabay ikot sa harap ni Marlon na abala sa phone niya. Hindi agad tumingala si Marlon. Morning! Sagot ni Marlon. Tumigil si Sofia sa harap niya na nakangiti. Makalipas ang 2 segundo, napaangat ang tingin ni Marlon. At doon siya natigilan nang makita ang suot ni Sofia kaya tumikim siya. Ang sungit mo na naman, Daddy. At napahagikik na naman si Sofia habang nanlaki naman ang mga mata ni Marlon. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Bakit? Inosenteng tanong ni Sofia. 5 years ka lang naman na mas matanda sa akin. Exactly. Sagot ni Marlon. 5 years. Hindi 30 para tawagin akong ganyan.
Still older. Giit ni Sofia. Sabay ngiti na halatang nangaasar. Daddy vibes. Stop. Sabi ni Marlon. Mas mariin na ngayon. That's not funny. Hindi ka lang sanay. Sagot niya. Sabay upo sa armrest ng sofa. Sobrang lapit. Relax ka lang. Napalingon si Marlon palayo. Halatang inis. Pero hindi makaiwas sa presensya niya. Sofia. Yes? Sweet na sagot kay Marlon. Pinasadahan na naman ni Marlon ang tingin ng katawan ni Sofia. Why you dressed like that? Nagtaas ng kilay si Sofia. Like what? That. Sabay turo ni Marlon sa suot ni Sofia. Halatang conscious. You know what I mean? Tumingin si Sofia sa sarili niya. Kunwari nag-i-inspeksyon. Normal clothes lang naman to ah. Hindi yan normal. Sagot ni Marlon. Halos wala ng tela. Napangiti si Sofia. Sa'yo notice. Unfortunately, tumawa si Sofia at tinitigan si Marlon. Nagpa-cute siya. Pretty ko, no? Napasinghap si Marlon. Pretty ba? Ulit ni Sofia. Mas malapit na ngayon. Nakayuko ng bahagya para magpantay ang mukha nila. Huminga ng malalim si Marlon. Pilit pinapanatili ang composure. Oo na, sabi ni Marlon sa wakas. Halatang napilitan. Maganda ka na. Nagliwanag ang mukha ni Sofia. At saka siya umikot sa harapan ni Marlon na lihim na napangiti. Hindi tinantana ni Sofia si Marlon na kulitin. Kaya maya-maya pa ay nag-iya ito. Daddy! Tawag ni Sofia. Nakahawak na sa braso ni Marlon bago pa man ito tuluyang makapasok sa kotse. Please? Napabuntong hininga si Marlon. Nakapikit sandali. Sofia. Mo lang. Dugtong ni Sofia na nakangiti. Samahan mo na ako. Hindi yan mo lang kapag kasama ka. Sagot ni Marlon. Pero hindi niya inalis ang braso niya na hawak ni Sofia. Alam mo yan. Exactly. Sabi ni Sofia na proud. Kaya ikaw ang gusto kong kasama. Umiling si Marlon. Pero binuksan pa rin ang pinto ng sasakyan. 1 hour lang. 2. Kontra ni Sofia. 1. Daddy naman. At napanguso si Sofia. Stop calling me that. 2 hours. Tuloy ni Sofia. Kunwari hindi narinig. Napatingin si Marlon sa kanya. Matalim ang tingin nito pero may ngiting pilit na itinatago. Fine. 2. Then uwi na agad tayo. Yay! Sigaw ni Sofia. Sabay yakap sa braso ni Marlon. You're the best talaga, Daddy. Napailing na lamang si Marlon sa kakulitan ni Sofia. Kahit ayaw niya, ay mahirap tanggihan si Sofia kaya hindi niya magawa. Pagdating sa mall, ay parang batang tuwang-tuwa si Sofia na akala mo ay hindi nakakapunta ng mall. Hawak pa rin niya ang braso ni Marlon. Minsan hinihila, minsan sinasandalan. Si Marlon naman ay pilit na nagpapakita ng disinterest. Pero hindi niya tinatanggal ang kamay niya. Dito muna. Sabi ni Sofia, sabay hila papasok sa isang clothing store. Hindi ko kailangan ng damit. Protesta ni Marlon. Kailangan mo. Akong bahala sa'yo mag-style. Sagot ni Sofia. Trust me. Delikado yan kapag sinabi mo. Bulong ni Marlon. Habang nag-iikot sila, panay ang daldal ni Sofia. Alam mo ba? Umpisa ni Sofia. Ang cute mo kapag nagkukunwaring suplado. Hindi ako nagkukunwari. Sagot ni Marlon. Sure? Sagot ni Sofia. Sabay ngiti. Daddy. Hindi sumagot si Marlon. Sa halip, naglakad lang siya. Hinahayaan si Sofia. Napangiti naman si Sofia ng palihim.
Sus, kunwari pang suplado at ayaw sa akin pero nagagandahan naman. Sabi ni Sofia sa kanyang isipan. Pumasok sila sa isa pang shop. Pinili ni Sofia ang isang jacket at inilapit kay Marlon. Try mo. Hindi ko type. Try mo pa rin. Pangungulit ni Sofia. Hindi. Daddy. Bayaran mo na sa cashier. Putol ni Marlon na napabuntong hininga. Tumawa si Sofia. Ayan, bumayad ka na. Para matapos ka na sa pangungulit. Sagot ni Marlon. Sa fitting area, nakasandal si Sofia sa pader. Pinagmamasdan si Marlon na lumabas suot ang jacket. Napatingin siya mula ulo hanggang paa. Ngiti-ngiti siya. Okay, sabi ni Sofia. That's illegal. Tanong ni Marlon. Gwapo mo. Sagot ni Sofia na nagkagat labi. Pwede bang akin ka na lang? Absolutely not. Masungit na sagot ni Marlon. Lumapit si Sofia kay Marlon. Inayos ang kwelyo ng jacket. Hay, ang gwapo mo talaga, Daddy. Ang sarap talaga patungan. Kumindat at nagkagat labi pa si Sofia. Napailing na lamang si Marlon. Habang naglalakad sila palabas ng shop, biglang tumigil si Sofia sa gitna ng hallway. Ice cream? Hindi. Sagot ni Marlon. Daddy! Lambing ni Sofia, sabay kunot ng noo. Please! Tumigil si Marlon na napabuntong hininga. You're manipulating me. Skill ko yon kaya nga maraming nababalo sa akin ng mga lalaki. Sagot ni Sofia at bahagyang tumawa. Sa ice cream shop, si Sofia ang unang umorder. 3 flavors. Si Marlon isa lang. Bakit isa lang? Tanong ni Sofia. Hindi ako katulad mo. Umupo sila sa isang maliit na mesa. Panay ang ngiti ni Sofia kay Marlon na napatitig sa kanya. Thank you. Sabi ni Sofia bigla. Para saan? Tanong ni Marlon. Sa pagsama sa akin. Sagot ni Sofia. At sa pagtitiis sa kakulitan ko. Napangiti si Marlon ng bahagya. You're welcome. I love you, Daddy. Biro ni Sofia na napahagigig. Hindi naman siya sinaway ni Marlon. Lumipas sa mga araw at buwan na pananatili ni Marlon sa mansyon, ay naging malapit silang dalawa ni Sofia sa isa't isa na siyang wala pa ring tigil sa kakulitan. Madalas ay nagiging childish pa. Madalas niya ring istorbohin si Marlon kapag may ginagawa ito na hindi naman ito minsan pinapansin. Kaya mas lalo pang nagiging makulit si Sofia. Pero kahit na ganon, aminado si Marlon na tuwang-tuwa siya sa ugaling ipinapakita ni Sofia sa kanya. May kung anong unti-unting nagbabago sa pagitan nilang dalawa. Tahimik na ang bahay. Patay na ang karamihan ng ilaw, maliban sa soft yellow lamp sa kusina, kung saan nakaupo si Laika. May hawak na tasa ng tsaa. Naka-loose cardigan siya. Ang buhok ay nakapusod. Tahimik siyang nagbabasa ng recipe sa tablet nang marinig niya ang mahinang yapak. Mami? Mahinang tawag ni Sofia. Lumingon si Laika at ngumiti agad. Hindi ka patulog? Umupo si Sofia sa tapat niya na nakapajama. Namumungay na ang mga mata. Hindi pa po. Pwede ba kitang makausap? Of course. Sagot ni Laika. Isinasara ang tablet. Anong meron? Huminga ng malalim si Sofia. May konting kaba sa galaw ng kamay niya. Pero may ngiti pa rin sa labi. Mami, umpisa ni Sofia. Sabay kagat sa ibabang labi. Hypothetical question lang. Napangiti si Laika. Kapag sinabing hypothetical, usually hindi talaga. Napagigig si Sofia. Okay, fine. Pero, what if lang? What if I like your son? Nanlaki ang mga mata ni Laika, pero saglit lamang. Ha? Like, dagdag ni Sofia agad. Hindi. Like ano? Hindi matuloy ni Sofia ang kanyang sasabihin
dahil kinakabahan siya ng sobra. Nakatitig naman si Laika sa kanya na naiintindihan ang nais niyang sabihin. Tapos dahan-dahan siyang huminga. "Oh," sabi ni Laika. "Oh, mukhang nagugustuhan mo na ang anak ko. Yun bang nais mong sabihin?" Napahagikik si Sofia, pero halatang kinakabahan na rin. "Nagulat ka ba, Mommy?" "Medyo," aminado si Laika. "Hindi ko ini-expect." "Ako rin po. Pero iba na talagang nararamdaman ko sa kanya." At napabuntong hininga si Sofia. Bigla niyang naalala ang mga pangungulit niya kay Marlon. "Masaya po ako kapag kasama ko siya. Mas lumalabas ang kakulitan ko. At gusto kong napapansin niya ako kaya nagpapapansin ako. Hindi ko po naramdaman ito noon. At ngayon lamang po sa kanya." Tumango si Laika. Iniikot ang tasa sa kamay. "Kailan pa?" Nag-isip si Sofia. "Hindi ko rin po alam ang exact date." Sagot ni Sofia. "Pero siguro nung una pa lang siyang dumating. Tapos, akala ko crush lang. Tapos, ayun." "Ayun?" Ulit ni Laika. Mahinahon. "Ayun na nga." Sagot ni Sofia sabay tawa. "Hindi na siya maalis sa isip ko. Ang dami ko ring imagination na magkasama kaming dalawa." "Alam ba niya?" Tanong ni Laika. Umiling si Sofia. "Hindi pa po. Hindi ko pa sinasabi." "Balak mo bang sabihin?" Ngumiti si Sofia. Pilyo ang ningning ng mga mata. Lalandiin ko po muna. Lalandiin ko po muna." Napatawa si Laika. Gulat na gulat. "Sofia, bakit po? Masama bang landiin ang anak ninyong pogi?" At humagikgik na naman si Sofia. Umiling si Laika, pero may ngiti na rin sa labi. "Ikaw talaga." "Mommy," seryoso ulit na sabi ni Sofia. Bahagyang yumuko ang ulo. "Hindi ka ba uncomfortable?" Napatingin si Laika sa kanya. "Hindi." Sagot ni Laika. Nagulat lang ako. "Pero hindi naman ako tutol sa inyong dalawa." Bumuka ang bibig ni Sofia. "Really?" "Really." Ulit ni Laika. "You're both adults. Hindi kayo lumaking magkasama. At hindi rin kayo magkadugo na dalawa kaya wala namang problema sa akin." Napasinghap si Sofia at nanlaki ang mga mata sa saya. "Thank you po." "Pero," dagdag ni Laika, tinaas ang daliri, "hindi ibig sabihin kailangang madaliin." Tumango si Sofia. "Oo naman po. Huwag kayong mag-alala." Napangiti si Laika at hinaplos ang buhok ni Sofia. "Walang experience ang anak ko sa pag-ibig kaya ikaw nang bahala sa kanya." "Alam ko po. Ako nang bahala sa kanya. Mas lalong sasakit ang ulo niya." Sagot ni Sofia at napahalaka. Napatawa na rin si Laika. "Gusto ko na talagang anak ninyo, Mommy, kasi hindi siya bumibigay agad. Pero nararamdaman kong may care siya sa akin kahit na madalas siyang mainis sa kakulitan ko." Tumango si Laika. Parang naiintindihan. "He's like his father. Stubborn po. Reserve. Hindi talaga siya ang tipo ng lalaki na madalas lumabas. Mag-bar. Focus siya sa work. At walang pakialam sa ibang taong hindi niya kilala." Sagot ni Laika. "Pero kapag nagmahal, buo." Napangiti si Sofia at mas lalong kinilig. "Ay, gusto ko yan." Napatawa si Laika. "Of course you do, Mommy." Sabi ni Sofia. Biglang seryoso ulit. Sakali lang, okay lang bang maging kami? What if lang?" Tinitigan siya ni Laika. "Ang mahalaga sa akin, masaya kayo." Tumango si Sofia agad.
Promise, hindi siya masistress sa akin. Hindi ako naniniwala. Birong singit ni Laika. Okay, minsan lang po. Aminado si Sofia sabay tawa. Pero hindi ko siya sasaktan. Tumango si Laika. Mabuti naman kung ganon. Napabuntong hininga si Sofia. Parang nabunutan ng tinig. Grabe. Akala ko talaga papagalitan mo ko. Bakit naman kita papagalitan? Tanong ni Laika. Dahil may nararamdaman ka? Napangiti si Sofia. Tandaan mo lang. Dagdag ni Laika. Seryoso na ulit. Kung lalandiin mo siya. Lalandiin ko talaga? Excited na singit ni Sofia. Be gentle. Sabi ni Laika. Hindi siya sanay sa tulad mo. Napangiti si Sofia ng pilyo. Pero sincere. I'll try. Try harder. Sabi ni Laika. Tumawa si Sofia at napahagikik. So, good luck po sa akin? Ngumiti si Laika. Good luck. Tumayo si Sofia at yumakap kay Laika ng mahigpit. Thank you, Mommy. Hinaplos ni Laika ang buhok niya. Just don't break my son's heart. Napaatras si Sofia ng seryoso. Hindi ko po gagawin. Pagalis ni Sofia sa kusina. Tuwang-tuwa siya. At excited na siyang landiin si Marlon. At si Laika, naiwan sa mesa. Umiling pero nakangiti. Mga batang to. Bulong niya sa sarili. Pero kung dito sila masaya, ay susuportahan ko. Sa kabilang hallway, si Sofia ay napangiti sa dilim. Game on, Marlon. Humanda ka sa gagawin ko sa'yo. Bulong ni Sofia. Kinagabihan, tahimik ang veranda ng bahay. Nakaupo si Marlon sa isang upuang kahoy. May hawak na baso ng tubig. Sa tapat niya, ang ama ni Sofia ay nakasandal lang sa railings, tahimik na nakatanaw sa labas. Kumusta ka na, Marlon? Tanong ng ama ni Sofia. Adjusting pa rin? Tumango si Marlon. Okay naman po. Okay naman? Ulit ng ama. Hindi ka ba nahihirapan? Umiling si Marlon. Hindi naman po. Tumawa ng bahagya ang ama. Hindi ka kasi madaldal. Kaya minsan hindi ko alam kung totoo ang sinasabi mo o hindi. Ngumiti si Marlon. Sanay na po ako. Lumipat ang ama sa kabilang upuan at umupo sa tapat niya. I'll ask you directly. Sabi ng ama, kalmado ang boses. Kumusta ang anak ko? Napatingin si Marlon sa kanya. Si Sofia po? Tanong ni Marlon. Oo. Sagot ng ama. Si Sofia. Huminga ng malalim si Marlon. Makulit pa rin. Napatawa ang ama. Expected. Madaldal at matigas ang ulo. Dagdag ni Marlon. Para bahagyang matawa ang ama ni Sofia. Pero, okay naman po. Nagtaas ng kilay ang ama. Okay naman? Kaya ko naman. Sagot ni Marlon. Nakakayanan ko po si Sofia. Napangiti ang ama. Ngayon lang ako nakarinig ng isang lalaki na nagsabi na nakakayanan niya ang anak ko. Sa dami kasi nang nangliligaw sa kanya ay nagsasawa agad kaya hirap rin akong ipagkatiwala siya. Dahil kagaya ng sinabi mo, makulit, madaldal, matigas ang ulo. At lahat ng gusto dapat nakukuha niya. Dapat lang po talaga na ang lalaking mamahalin niya yung kayang i-handle ang ugali at attitude niya. Hindi yung magsasawa agad. Napangiti ang ama ni Sofia. Alam mo, sabi ng ama, lumaki si Sofia na nakukuha ang lahat ng gusto. Kapag hindi nakukuha, lumalabas ang ugali at kasalanan ko rin. Umiling si Marlon. Spoiled brat, mahirap pakisamahan minsan. Kaya wala siyang kaibigan na nagtatagal sa kanya.
Kaya mas pinili niyang mapag-isa na lamang. Namungay ang mga mata ni Marlon habang nakikinig. Pero may mabuti pa siyang puso. Dagdag ni Marlon. Kahit maingay. Sumandalang ama sa upuan. Hindi kita pinipilit na makisama sa kanya. Sabi ng ama. Alam kong hindi madali. Hindi naman po ako napipilitan. Sagot ni Marlon. Huminga ng malalim ang ama. Minsan natatakot ako na baka masyado siyang sumobra. Na baka may masaktan siya o siya ang masaktan. Tahimik si Marlon. Nakinig lang. Kaya mahalaga sa akin, dugtong ng ama, na may taong marunong intindihin siya. Napatingin si Marlon. Ginagawa ko po ang kaya ko. Tumango ang ama. I can see that. Nagkatinginan sila. Parehong kalmado. Hindi kita sinasabihan bilang ama ng asawa ng nanay mo. Nagdag ng ama. Sinasabihan kita bilang ama ni Sofia. Tumango si Marlon. Naintindihan ko po. Kung dumating ang araw na mahirapan ka ng pakisamahan ng anak ko, sabi ng ama, sabihin mo. Tumango si Marlon. Nagpatuloy silang dalawa sa pag-uusap. Maraming nalaman si Marlon tungkol kay Sofia. At dahil doon, mas gusto niya pang makilala ito upang mas maalagaan. Kinabukasan, tahimik ang hapon sa asyenda. Sa malayo, naririnig ang mga manggagawa. Nakahiga si Sofia sa duyan. Naka-sunglasses kahit papalubog na ang araw. Nakataas ang paa. Nakangiti at halatang may binabala. Si Marlon naman ay nasa may lamesa ng kubo. Nakapamulsa. Seryoso ang mukha habang tinitingnan ang mga papeles. Sobrang tahimik mo today, Daddy. Sabi ni Sofia. Binibigyang diin ang huling salita. Hindi man lang siya nilingon ni Marlon. Sofia, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Tigilan mo yung pagtawag na yan sa akin. Ngumiti lalo si Sofia. Bumangon mula sa duyan at lumapit. Bakit? Masama ba? Ang sungit mo kasi. Bagay sa'yo. Wala kang oras sa kalokohan mo. Aray? Kunwaring nasaktan si Sofia. Grabe ka naman. Hindi ba pwedeng naglalambing lang? Lumapit pa siya. Halos dikit na. Napatras si Marlon ng isang hakbang. Personal space. Mariing sabi ni Marlon. Tingnan mo, nanginginig ka. Tukso ni Sofia. Hindi ka naman galit eh. Kunwari ka lang. Sofia, babala ni Marlon. Huwag mo akong subukan. Bigla siyang humawak sa braso ni Marlon. Huwag ka na magalit, Daddy. Bulong ni Sofia. Sabay halik sa pisngi ni Marlon. Naramdam ni Marlon ang init na gumagapang sa katawan niya. Huminga siya ng malalim. Pinigilan ng sarili. Tama na. Sabi ni Marlon. Pilit na kalmado. Huwag mo akong istorbohin. Napanguso si Sofia. Eh di wag. Bahala ka dyan. Tumayo si Sofia at lumakad palayo. Pumunta siya sa may bukirin, kung saan may ilang kabataang bisita ng asyenda. Isang lalaki ang kumaway sa kanya. Kumaway din si Sofia pabalik, nang may ngiti na sinasadya. Napansin yun ni Marlon. Lumapit naman si Sofia. Magandang hapon. Bati ng lalaki. Magandang hapon din. Sagot ni Sofia. Malambing ang boses. Mainit ngayon, no? Opo. Tumawa ang lalaki. Mabuti na lang presko rito. Napansin ni Sofia sa gilid ng mata ang sulyap ni Marlon. Kaya mas napangiti siya. Ang ganda ng asyenda nyo. Nagdag ng lalaki. Mukhang alagang-alaga. Salamat. Sabi ni Sofia. Sa kabahagyang hinawakan ng braso ng lalaki. Sanay ka ba sa probinsya? Natigilan si Marlon. Umigting ang panga niya. Medyo.
Sagot ng lalaki. Pero mas maganda kapag may kasama. Talaga? Tuwa na tanong ni Sofia. Saka tumawa ng mahina. Biglang lumapit si Marlon. Mabilis ang hakbang. Sofia, malamig na tawag ni Marlon. Lumingon si Sofia. Kunwari galit. Oh Marlon, tapos ka na? Sandali. Putol ni Marlon. Saka hinawakan ang pulso ni Sofia. May kailangan lang kaming pag-usapan. Ngayon? Tanong ni Sofia. Kunwari nag-aalinlangan. May kausap ako. Sumingit ang lalaki. Okay lang. Excuse us. Sa akin muna siya. Hinila niya si Sofia palayo. Diretso sa likod ng kamalig. Hanggang sa kubo sa gilid ng bukid. Humahabol ang hininga ni Sofia. Pero hindi siya pumalag. Aray! Pabirong reklamo ni Sofia pagdating sa kubo. Grabe ka naman! Anong ginagawa mo? Tanong ni Marlon. Hinahawakan mo siya? Umirap si Sofia. Ang hooy mo naman? Friendly touch lang yun. Kaibigan? Humakbang si Marlon palapit. Ganyan ka ba sa lahat ng kaibigan mo? Bakit? Nagsiselos ka? May ngiting mapang-asar sa tanong ni Sofia. Hindi. Mabilis na sagot ni Marlon. Hindi? Tumawa si Sofia. Bakit ka galit? Dahil napahinto si Marlon. Huminga ng malalim. Dahil hindi ko gusto yon. Hindi mo gusto na may kumakausap sa akin? Taas na kilay na tanong ni Sofia. Hindi ko gusto na basta ka na lang may hinahawakan. Sandaling natahimik si Sofia. Tumingin siya sa mga mata ni Marlon na namumungay ang mga mata. Hindi nakapagsalita pa si Sofia nang bigla siyang halikan ni Marlon. Napahawak si Sofia sa balikat niya, gulat na may halong tuwa. Marlon, tawag ni Sofia sa pagitan ng halik. Pero mas lalo siyang hinalikan ni Marlon. Tumawa si Sofia ng bahagya nang maghiwalay sila. Sabi ko na crush mo ko. Huwag kang ngumiti ng ganyan. Sabi ni Marlon. Nooy nakadikit sa noo ni Sofia. Alam mong delikado. Delikado sa'yo? Tukso ni Sofia. Delikado sa akin. Sagot ni Marlon. Huminga ng malalim si Marlon. Huwag mo na akong pagselosin ng ganon. Paano kung gusto ko para lang makuha ang atensyon mo? Tanong ni Sofia. Inalikan na naman ni Marlon si Sofia na akmang tutugon nang lumayo agad si Marlon na pagak na natawa. Napanguso naman si Sofia. Huwag mo nang gagawin yun. Dahil ibibigay ko sa iyo ang buong atensyon ko. At si Sofia naman ang humalik. Naghalikan silang dalawa hanggang sa mapaupo. Napahagikik si Sofia kapag hinahalikan siya ni Marlon sa leeg. Hinahalikan niya rin ang leeg ni Marlon at kinakagat pa niya na hinahayaan naman ito. Hanggang sa nauwi sa makeout ang dapat na halikan lamang. Mula roon, nagkaroon na sila ng lihim na pagkikita at halikan. Lihim ang lahat. Ang mga sulyap na may ibig sabihin. Ang mga tekst na may halong biro at pangungulila. Ang mga gabing nagkikita sila upang maglambingan. Walang may alam. Walang dapat makaalam. At pareho nilang pinili yun. Isang gabi, tahimik ang buong asyenda. Patay na ang mga ilaw sa pasilyo. Ang tanging ang ilaw sa kwarto ni Marlon ang nakabukas nang may kumatok sa pinto. Marlon, pabulong na tawag ni Sofia. Napatingin si Marlon sa pinto, saka mabilis sa tumayo. Pagbukas niya, nandoon si Sofia na nakangiti. Anong ginagawa mo rito? Bulong ni Marlon. Pero halata ang ngiti sa gilid ng labi. Miss kita. Sagot ni Sofia, sabay pasok sa loob. Pwede ba? Napailing si Marlon at isinara ang pinto. Makikita ka. Relax. Putol ni Sofia. Tulog na ang lahat.
Mangungulit ka na naman. Sabi ni Marlon. Ngumuso si Sofia. Maglalambing lang, Daddy. Umakyat ang kamay ni Sofia sa braso ni Marlon. Sabay dampi ng halik sa pisngi niya. Napabuntong hininga si Marlon. Sofia. Huwag kang magalit. Lambing agad ni Sofia. Bati na tayo? Hindi naman ako galit. Sagot ni Marlon. Good. Masayang sagot ni Sofia. Kasi may kukwento ako. Delikado kapag ganyan ka magsimula. Sabi ni Marlon. Tumawa si Sofia at umupo sa gilid ng kama. Nanood ako kanina. Nang alin? Tanong ni Marlon. Videos. Sagot ni Sofia. Sabay ngiti. About babies? Napatingin si Marlon sa kanya. Babies? Oo. Sagot ni Sofia. Kumikislap ang mata. Ang cute kaya nila. Saglit na natahimik si Marlon. Sofia. Nanood kasi ako ng mga couple. Kwento ni Sofia. Sobrang sweet nila. Tapos may baby sila. Ang cute. Tapos sabi ko, wow. Wow? Ulit ni Marlon. May halong kaba. Bigla akong naisip. Tuloy ni Sofia. Parang gusto ko ring magka-baby para may panggigilan ako. Napailing na lang si Marlon habang patuloy sa pagkukwento si Sofia kung gaano nito kagusto ang mga babies at gusto na rin magkaroon ng anak. Hindi biro ang magkaanak. Mahirap yan. Bulong ni Marlon. Hindi rin naman ako nagbibiro. Sagot ni Sofia. Biglang naging mahinahon. Sinasabi ko lang kung ano ang pumapasok sa isip ko. Tumahimik si Marlon. Sa kanya hinaplos ang buhok ni Sofia. Listen to me. Listening. Sagot ni Sofia. Kung magkaka-baby ka man. Sabi ni Marlon. Hindi ngayon. Tumango si Sofia. Ikaw munang baby ko. Napangiti si Sofia. Talaga? Oo. Sagot ni Marlon. Ikaw muna. Mas lalong kinilig si Sofia at pinaghahalikan si Marlon. Napagak na natawa habang hinahaplos ang bewang ni Sofia na umupo sa kanyang kandungan. Kinabukasan, sobrang aga ni Sofia na nagising habang si Marlon naman ay mahibing ang tulog dahil pagod kagabi. Kung ano-ano kasi ang pinaggagawa ni Sofia sa kanya. Pinaghahalikan, tinasayaw, tinali ang mga kamay at kung ano-ano pa. Magkatabi rin silang natulog. Daddy, mahina. Pero paulit-ulit na bulong ni Sofia habang nakadapa sa tabi ni Marlon. Daddy, gising na. Wala pa ring reaksyon si Marlon. Kaya ngumuso si Sofia at hinalikan ang pisngi nito. Isa, dalawa, tatlo, hanggang sa sunod-sunod. Daddy! Mas malakas na pagising ni Sofia. Sabay tawa. Gising na. I want breakfast. Umungol si Marlon at bahagyang gumalaw. Sofia. Paos ang boses ni Marlon. Ang aga pa. Oo nga. Giit ni Sofia. Sabay yakap sa leeg ni Marlon. Gutom na ako. Hindi ba pwedeng mamaya? Tanong ni Marlon. Nakapikit pa rin. 5 minutes. Hindi. Sagot ni Sofia agad. Kailangan mo nang gumising. Bakit? Tanong ni Marlon. Bahagyang dumilat. Kasi, sabi ni Sofia, saka muling humalik sa noon niya. I want breakfast with you. Napabuntong hininga si Marlon at tuluyang dumilat. Wala pa tayong anak pero mukhang may inaalagaan na akong baby. Napahagikik si Sofia at sumubsob sa dibdib ni Marlon. Good morning. Good morning. Sagot ni Marlon, sabay yakap sa kanya. Bakit ba ang aga mong gumising? Hindi ako natulog. Sagot ni Sofia at proud pa.
Ha? Gulat na sabi ni Marlon. Why? Nanood pa ako. Sagot ni Sofia. Tapos, nag-isip. About what? About food. Sagot ni Sofia. Sabay tawa. At about you? Napailing si Marlon. Ngumuso naman si Sofia para halikan ni Marlon ang labi niya. Dapat tulog pa tayo. Sorry na, pero gutom na talaga ako. Ano bang gusto mo? Tanong ni Marlon. Anything. Sagot ni Sofia agad. As long as ikaw ang magluluto. Nagtungo na silang dalawa sa kusina at nagsimula na magluto si Marlon. Habang si Sofia naman ay nakayakap sa kanyang likuran. Alam mo ba? Sabi ni Sofia. Minsan ini-imagine ko, sa susunod na bumangon tayo ng ganito, hindi na lang tayong dalawa. Ngumiti si Sofia. Bahagyang kumawala sa yakap, pero hinawakan pa rin ang kamay niya. Kasama na natin ang mga anak natin. Sabi ni Sofia, may kislap sa mga mata. May manggugulo sa kama. May tatawag ng daddy at mommy, kahit sobrang aga pa. Hindi napigilan ni Marlon ang mapangiti. Pero may halong kaba ang ngiti niya. Sofia. Wait. Putol ni Sofia. At muling yumakap. Hindi ko sinasabi ngayon agad. Hindi kita pinipilit. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na yun ang pangarap ko. At gusto kong ikaw ang kasama ko roon. Huminga ng malalim si Marlon. Paano kung hindi ako maging sapat? Tanong ni Marlon. Paano kung magkamali ako? Magkakamali talaga tayo. Sagot ni Sofia nang walang pagkaalinlangan. Pero hindi ibig sabihin no na masama ka na. Mas sinigpita ni Marlon ang yakap sa kanya. Kung darating yon, sabi ni Marlon. Pangako, susuportahan kita. Lahat ng pangarap mo, susuportahan ko. Ngumiti si Sofia. At doon niya muling idinikit ang noo sa balikat niya. Sapat na yan sa ngayon. Bulong ni Sofia. Nagpatuloy silang dalawa sa kanilang masayang agahan. Nagkakulitan, tawanan, subuan. Pero mas lamang ang paghahalikan. Pagkatapos ay nag-aya si Sofia na gusto niyang mag-mall. Pumayag naman agad si Marlon. Sa loob ng mall, magkahawak kamay sina Marlon at Sofia habang naglalakad. Paminsan-minsan ay humihinto si Sofia sa bawat tindahan na makakatawag ng pansin niya. Habang si Marlon ay nakangiting sumusunod lang. Sanay na sa ganong eksena. Tahimik silang naglalakad hanggang sa mapadaan sila sa harap ng isang baby shop. Biglang huminto si Sofia. Daddy? Malambing na tawag ni Sofia. Sabay lingon ni Marlon. Hindi sumagot agad si Sofia. Sa halip, nakatitig lang siya sa loob ng tindahan. Sa isang maliit na damit na kulay puti, na may nakabordang munting bituin, unti-unting napangiti ang labi niya. Ang cute. Mahinang sabi ni Sofia. Sinundan ni Marlon ang tingin niya, at doon niya naintindihan kung bakit bigla itong tumigil. Napangiti rin siya. Baby clothes, sabi ni Marlon. Tumango si Sofia. Hindi pa rin inaalis ang tingin. Ang liit-liit. Parang, ang sarap isiin na may magsusot ng ganyan balang araw na mga anak natin. Napahinto si Marlon. Alam niyang darating ang ganitong usapan. Pero hindi niya inakalang ganoon kabilis titibok ang puso niya. Gusto mo bang pumasok? Malambing na tanong ni Marlon. Mabilis na napatingin si Sofia sa kanya. Pwede ba? Bakit hindi? Sagot ni Marlon. Tingin lang naman. Pumasok sila sa tindahan. Agad na nilapitan ni Sofia ang mga rack ng damit. Maingat na hinahaplos ang tela. Kumuha siya ng isang maliit na bestida. Kulay pink na may munting ribbon.
Napangiti si Marlon habang pinagmamasdan ng babaeng minamahal niya. Ang babaeng papakasalan niya balang araw. Ang babaeng magiging ina ng kanyang mga anak. Lumipas ang mga buwan mula nang maging malapit sina Marlon at Sofia. Mas naging malalim pa ang kanilang pagsasama. Mula sa lihim na mga date hanggang sa tahimik na gabi ng kwentuhan, mas nahulog sila sa isa't isa. At wala pa rin kaalam-alam ang ama ni Sofia, maliban kay Mami Laika, na ilang beses na silang nahuli na dalawa na naghahalikan kung saan-saan. Isang gabi, nasa terasa sila ng asyenda. Nasa tabi ni Sofia si Marlon. Magkaharap, may hawak na tasa ng tsaa. Sofia, mahinang tawag ni Marlon at seryoso ang tono. May kailangan akong aminin. Napatingin si Sofia. Bahagyang ngumiti. Uy, bakit parang confession night? Gano'n na nga. Sagot ni Marlon at huminga siya ng malalim. Ayokong itago pa. Okay? Sabi ni Sofia. Diretso ang tingin. Ano yun? Saglit na natahimik si Marlon. Naalala mo ba yung isang gabi noon? Bago pa tayo maging ganito. Napakunot noo si Sofia. Which one? Biro ni Sofia. Pero nakita niya ang kaba sa mukha ni Marlon. Kaya naging seryoso na rin siya. Your one night stand. Diretsong sabi ni Marlon. Oo, naalala ko. Ako yun. Amin ni Marlon. Halos pabulong. Ako yung lalaking yun. Biglang napangiti si Sofia. Ha? Natawa si Sofia. Ikaw? Tumango si Marlon nakabado. Oo. Sofia, kung magagalit ka. Teka, putol ni Sofia. Saka napatawa ng malakas. So, ikaw pala? Hindi ka ba? Nag-aalinlangan si Marlon. Hindi ka ba galit? Galit? Umiling si Sofia. Tuwang-tuwa ang mukha. Hindi. Actually, wait lang. This is crazy. Crazy bad o crazy good? Tanong ni Marlon. Lumapit si Sofia at hinawakan ng kamay niya. Crazy good. Talaga? Tanong ni Marlon. Hindi makapaniwala. Oo. Sagot ni Sofia sabay tawa. Kasi, iniisip ko pa lang noon kung sino ka. Tapos ngayon... Ngayon? Usisa ni Marlon. Ngayon ikaw pala. Sabi ni Sofia. May pilyong ngiti. And honestly, nagsarap mo pala. Nanlaki ang mata ni Marlon. Sofia? Ano? Inosenteng sagot ni Sofia. I'm just being honest. Sarap na sarap kaya ako sa'yo nung gabing yon kasi ang galing mo. Sabay halik ni Sofia sa pisngi ni Marlon na huminga ng malalim. Natakot akong sabihin sa'yo. Why? Tanong ni Sofia. Kasi hindi ko agad sinabi. Sabi ni Marlon. Pero ngayon sinabi mo. Because I love you. Diretsong sabi ni Marlon. Natahimik si Sofia. Napatingin siya sa kanya. Seryoso na ang mukha. You love me? Tumango si Marlon. Oo, mahal na kita. Ngumiti si Sofia. Good. Good? Ulit ni Marlon. Kasi mahal din kita. Sagot ni Sofia. At kung ikaw pala yun, mas okay dahil ikaw ang nakauna sa akin. Destiny talaga tayo. Napatawa si Marlon. Lumapit naman si Sofia at yumakap sa kanya. Nagpatuloy ang kanilang gabi ng kanilang mga tawa. Naging mas masaya pa ang pagsasama ni na Sofia at Marlon sa mga lumipas na araw. Hanggang sa nagdesisyon na silang sabihin sa kanilang mga magulang. Tahimik ang hapagkainan. Nasa dulo ng mesa ang daddy ni Sofia. Seryoso ang mukha. Katabi niya si Mami Laika. Kalmado.
May munting ngiting may alam. Naupo si Sofia sa tabi ni Marlon. Daddy, unang nagsalita si Sofia at huminga muna ng malalim. Mami, may sasabihin po kami. Tumigil ang kubyertos ng ama niya. Dahan-dahan itong tumingin kay Sofia. Ano yon? Sumulyap si Sofia kay Marlon. Tumango ito. Kami na po. Diretsong sabi ni Sofia. Ni Marlon. Ha? Ang tanging nasabi ng ama niya. Tumingin siya kay Marlon saka bumalik kay Sofia. Ano ang ibig mong sabihin? Kami na. Ulit ni Sofia. Magkasintahan na po kami. Napakunot noo ang daddy niya. Kailan pa? Matagal na po. Sagot ni Sofia. Months na. Months? Tumaas ang boses ng daddy niya. At ngayon mo lang sinabi sa amin ng mami mo? Biglang natakot si Sofia. Hinigpitan naman ni Marlon ang hawak nito sa kanyang kamay hanggang sa sumingit si Mommy Laika. Alam ko nang may relasyon sila kaya kumalma ka. Napalingon ng daddy ni Sofia. Alam mo na? Tumango si Mommy Laika. Nag-open si Sofia sa akin noon pa. Laika, mariing sabi ng daddy niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil gusto kong si Sofia mismo ang magsabi. Sagot ni Mommy Laika. Hindi ko karapatan na unahan ng anak natin. Napabuntong hininga ang daddy ni Sofia at muling tumingin sa dalawa. Marlon, anong masasabi mo? Umayos ng upo si Marlon. Sir, magalang na panimula ni Marlon. Mahal ko po si Sofia. Hindi ko po siya sasaktan at handa po akong panindigan yon. Handa? Ulit ng daddy niya. Alam mo ba ang ibig sabihin yan? Opo. Sagot ni Marlon. At hindi po ako basta-basta pumapasok sa relasyon na to. Tumayo ang daddy ni Sofia. Inilapag ang palad sa mesa. Sofia! Tawag ng ama. Bakit siya? Tumayo rin si Sofia. Lumapit siya sa ama at hinawakan ng braso nito. Daddy, malambing na sabi ni Sofia. Please, huwag po kayong magalit. Hindi ako galit. Sagot ng ama niya. Nag-aalala lang ako. Alam ko po. Sagot ni Sofia. Kaya nga ngayon ko sinabi kasi ayaw na naming itago. Bakit sa tingin mo okay to? Tanong ng ama. Dahil masaya po ako. Sagot ni Sofia. At nagmamahalan po kami. Hindi sapat ang masaya. Sagot ng ama niya. Hindi lang po masaya. Sagot ni Sofia. Secure po ako sa kanya. Ramdam ko rin pong safe ako sa kanya. Naintindihan at pinapakinggan niya po ako palagi. Ibinibigay niya rin po sa akin ang lahat. Napailing ang daddy niya. Saka napangiti rin ng kaunti. Makukulit. Bulong ng ama. Napangiti si Sofia. Mana po ako sa inyo. Tumawa naman si Mommy Laika. Marlon, sabi ng ama, seryoso ulit. May kondisyon ako. Opo. Sagot ni Marlon. Makikinig po ako. Alagaan mong anak ko. Sabi ng ama. At kapag nasaktan siya. Hindi ko po gagawin yun. Tumango ang ama. Mabuti at nagkakaintindihan tayo. Hindi naman ako tutol sa inyong dalawa. Nagulat lamang ako. Pero kung talagang masaya kayo sa isa't isa, ay susuportahan ko. Tuwang-tuwang napayakap si Sofia sa kanyang ama na hinalikan niya pa sa pisngi. Nakangiti naman si Mommy Laika sa anak na si Marlon na siyang nagpapasalamat sa ama ni Sofia at nangako rin siya. Dahil sa pagbunyag nila ng katotohanan, ay hindi naging lihim pa ang kanilang relasyon at pagmamahalan. Suportado sila parehas ng kanilang mga magulang. Isang gabi, gumagalaw ang kotse na nakaparada sa isang madilim na bahagi ng asyenda. Dahil ang nasa loob noon ay ang pawisan na sina Sofia at Marlon habang patuloy sa pagtatali. I love you.
Malambing na bulong ni Marlon habang hinahalikan ang hubad na katawan ni Sofia na siyang nakakapit naman sa buhok ni Marlon habang nakapikit. I love you too, bulong ni Sofia. Nagpatuloy silang dalawa sa paghahalikan. Hindi na inisip kung may makakakita ba sa kanilang dalawa. Ang tanging naisip lang nila ay ang pagdama sa katawan ng isa't isa. Lumipas ang mga taon. Maraming nangyari sa buhay ni na Sofia at Marlon, lalo na nang ikasal silang dalawa. Hindi naging madali sa kanila ang lahat. Maraming pagsubok na dumating, pero nagawa nilang lampasan dahil magkasama nilang hinarap ito. Ang dating asyenda na minsang naging saksi ng tampuhan at ligawan ay mas tahimik na ngayon, ngunit mas masaya. Sa malawak na veranda, nakaupo si Sofia. Hawak ang kanyang malaking tiyan. Habang nakataas ang paa sa isang maliit na ottoman, may kumot ang noo niya. At halatang mainit na naman ang kanyang ulo. Nakatayo naman sa harap niya si Marlon, naka-shorts at simpleng polo. May hawak na isang basong gatas at mangkok ng hiniwang prutas. May ngiti sa labi niya. Yung ngiting sanay na sa pagiging pasensyoso. Hindi ko inumin yan. Malditang sabi ni Sofia, nakataas ang kilay. Sabi ko kanina hindi ko gusto ang lasa. Huminga ng malalim si Marlon, saka ngumiti pa rin. Love, kanina sinabi mo na gusto mo ng gatas. Tapos gusto mo rin ng prutas. Eto na nga. Kanina yon. Balik ni Sofia, bahagyang umiirap. Ngayon ayoko na. Napakamot sa ulo si Marlon. So, ano na po ang gusto ng aking mahal na asawa ngayon? Hindi ko rin alam. Sagot ni Sofia, sabay sandal sa upuan. Basta naiirita ako. Mula sa loob ng bahay narinig ang masayang tawa ng dalawang lalaki. Lumabas ang daddy ni Sofia, may hawak na tasa ng kape. Kasunod si Daddy J ni Marlon, na halos hindi maipinta ang ngiti sa mukha na nakilala ni Sofia noon dahil naging mag-business partner sila. At nagulat siyang ama pala ito ni Marlon. Pero maayos naman ang pagsasama nilang lahat. Ay, nako. Natatawang sabi ng daddy ni Sofia. Ganyan talaga yan kapag buntis. Lalong-lalo na kung si Sofia. Mahana sa'yo. Biro ni Daddy J, sabay tapi. Naririnig ko kayo. Singit ni Sofia. Lumapit ang ama ni Sofia sa kanya at umupo sa tabi niya. Maingat niyang hinaplos ang tiyan ni Sofia. Kumusta na ang apo ko, ha? Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Sofia. Napalambot ang mukha niya at bahagyang ngumiti. Eto, makulit din. Parang may gusto na hindi ko naman alam. Napangiti si Marlon at agad lumapit. Talaga? Baka gutom na naman. Ewan ko sa'yo. Sabi ni Sofia. Pero hinawakan pa rin niya ang kamay ni Marlon at inilagay sa tiyan niya. Tuwang-tuwa si Daddy J. Tingnan mo yan. Nung araw, akala ko hindi na mag-aasawa si Marlon. Ngayon, parang diwata ang asawa kong sambahin. Tumawa ang lahat. Umiling naman ang daddy ni Sofia. Pero seryoso, Marlon. Saludo ako sa'yo. Hindi madali ang mag-alaga kay Sofia lalo na at buntis pa. Daddy! Reklamo ni Sofia. Parang sama-sama ko naman. Ngumiti ang daddy niya at kinurot ang pisngi ng anak. Mahal ka namin kahit ganyan ka. Biglang nagkunwaring umirap si Sofia. Pero maya-maya, napabuntong hininga siya at humawak sa braso ni Marlon. Sorry na. Nagulat si Marlon. Ha? Sorry. Ulit ni Sofia, mas mahina. Alam kong ang sungit ko na naman sa'yo. Agad nang umiti si Marlon at hinalikan ang noo ng asawa. Okay lang. Sanay na ako. Tsaka, mahal kita. Napaaw si Daddy J. Ayan, ganyan dapat. Naalala ko tuloy nung kasal ninyo. Napangiti si Sofia.
Grabe yun, Daddy. Akala ko nga hindi ako makakalakad sa laki ng tiyan ko noon. At ako, singit ni Marlon. Grabe ang kaba ko. Iniisip ko, talaga bang papayag siyang pakasalan ako? Tinapik ni Sofia ang braso niya. Malamang kasi mahal kita. Nagtawanan muli sila hanggang sa muling gumalaw si Sofia at napaungol ng mahina. Bakit? Agad na tanong ni Marlon, may bahid ng kaba. Wala, sagot ni Sofia. Sumipa lang si baby na naman. Napangiti ang ama ni Sofia. Ayan na naman. Mukhang excited na lumabas. Excited din ako. Sabi ni Daddy J, halos mapatalon sa tuwa. Una nga po ko to eh. Sa akin din. Dagdag ng daddy ni Sofia. Pero syempre, mas spoiled to. Uy! Sabay sabi ni na Sofia at Marlon. Tapos nagkangitian at natawa. Umupo si Marlon sa tabi ni Sofia at inabot muli ang gatas. Try mo lang kahit konti. Tiningnan siya ni Sofia. Parang nag-iisip. Sa kamarahang tinanggap ang baso. Konti lang. Napangiti si Marlon. Nagkatinginan ng dalawang daddy at sabay napailing. Parehong may ngiti. Sa harap nila, malinaw na hindi lang ito kwento ng babaeng spoiled, makulit, at matyagang lalaki. Ito'y kwento ng pamilyang nabuo, ng pagmamahalang tumibay, at ng bagong buhay na hinihintay nilang salubungin. Kinagabihan, tahimik na ang buong asyenda. Tanging ilaw ng lampshade sa loob ng kwarto ni na Sofia at Marlon ang nagbibigay liwanag sa maluwag na silid. Nakatagilid si Sofia sa kama. Yakap ang malaking unan. Habang bahagyang nakaangat ang kanyang malaking tiyan. May suot siyang maluwag na night dress at ang buhok niya ay bahagyang magulo. Ngunit kahit ganon, may kakaibang lambing sa kanyang mga mata. Si Marlon ay nasa gilid ng kama. Abala sa pagtitiklop ng kumot at pag-aayos ng mga unan. Paminsan-minsan, pasulap-sulap siya kay Sofia. Tila sinisigurong komportable ito. Love? Mahinahong sabi ni Marlon. Okay ka lang ba? Hindi agad sumagot si Sofia. Sa halip, inikot niya ang katawan at tinitigan ng asawa. Daddy? Malambing na tawag ni Sofia. Agad huminto si Marlon sa ginagawa at lumapit. I love you. Napangiti si Marlon. Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang pisngi ni Sofia. I love you too. Ngunit hindi doon nagtapos si Sofia. Inabot niya ang kamay ni Marlon at mahigpit na hinawakan. I love you too, Daddy. Tumawa ng mahina si Marlon. Narinig ko na yan, love. I love you. Ulit ni Sofia. Mas mariin. I love you so much. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Marlon. Yumuko siya hanggang magpantay ang mukha nila. Ano to? Bakit parang ang lambing mo ngayon? Umirap ng kaunti si Sofia, pero ngumiti rin. Hindi ba pwedeng lambingin ang asawa ko? Pwede. Sagot ni Marlon, sabay halik sa noon niya. Pero bihira to ah. Tahimik sandali si Sofia. Sa kamarahang inilagay ang kamay ni Marlon sa tiyan niya. Daddy, promise me something. Napakunot ng noo si Marlon. Ano yon? Mas lumalim ang tingin ni Sofia. Promise me. Don't hurt me. Nanigas si Marlon. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ni Sofia. Love. Hindi lang ngayon. Dagdag ni Sofia. Bahagyang nanginginig ang boses. Hindi lang dahil buntis ako. Promise mo sa akin. Kahit kailan hindi mo ako sasaktan. Umupo ng tuwid si Marlon at hinarap siya ng buo. Hawak niya ang magkabilang kamay ni Sofia. Sofia, look at me. Sumunod si Sofia at doon bumuhos ang lahat ng emosyon sa kanyang mga mata.
takot, pagmamahal, at kahinaan. Hindi kita sasaktan. Mariing sabi ni Marlon. Hindi ngayon, hindi bukas, hindi kahit kailan. Promise? Tanong ni Sofia, halos pabulong. Promise. Sagot ni Marlon agad. Bilang asawa mo, bilang ama ng anak natin, bilang lalaking minahal mo. Pumikit si Sofia at huminga ng malalim. May isang luha ang tumulo sa gilid ng mata niya. Agad itong pinunasan ni Marlon. Huwag kang umiyak. Sabi ni Marlon. Hindi ko kaya makita kang umiyak. Hormones lang. Palusot ni Sofia, pero napangiti rin. Tsaka, natatakot lang ako minsan. Lumapit pa si Marlon at marahang isinandalang noo sa noo ni Sofia. I love you. Muling sabi ni Sofia. I love you more. Sagot ni Marlon. Marahang humiga si Marlon sa tabi ni Sofia. Maingat na inakbayan siya. Isinandal ni Sofia ang ulo sa dibdib ng asawa at doon niya narinig ang mahinahong tibok ng puso nito. Daddy? Tawag ulit ni Sofia. Salamat. Para saan? Sa lahat. Sagot ni Sofia. Sa pag-aalaga at pagmamahal mo sa amin ni baby. Sa hindi pagsuko sa akin kahit ang sungit-sungit ko. Hinaplos ni Marlon ang buhok niya. Mahal ko lahat sa'yo. Kasama ang lahat ng ugali mo. Napangiti si Sofia. Kahit pagiging maldita ko? Kahit pinakamaldita pa sa buong mundo. Mahinang tumawa si Sofia. Kawawa ka. Masaya naman. Sagot ni Marlon. Masayang kawawa. Ilang sandali pa. Marahang hinila ni Sofia ang kamay ni Marlon at inilagay muli sa tiyan niya. Daddy, tawag ni Sofia. Pangako ko rin. Ano yun? Hindi kita sasaktan. Sagot ni Sofia. Magsusungit siguro ako, pero hindi kita iiwan. Napangiti si Marlon at hinalikan ang buhok niya. Mahal na mahal kita. Nagkatinginan sila. Parehong may ngiti at luha sa mga mata. Hanggang sa halikanan ni Marlon ang noon niya. Ano man ang mangyari sa buhay natin, ay parehas nating haharapin. At pinapangako kong mas mamahalin at aalagaan ko pa kayo ni baby. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Napangiti si Sofia at niyakap lalo si Marlon, pero may espasyo pa rin sa kanyang tiyan. Mas lalong naramdaman ni Sofia na hindi siya masasaktan dahil isang lalaking matured ang pag-iisip ang kanyang pinakasalan. Sa paglipas ng mga taon, mas naging payapa at masaya ang buhay ni na Sofia at Marlon. Hindi man perpekto ang kanilang pagsasama, pinili nilang ayusin ang bawat tampuhan nila. Sa gitna ng tampuhan, lambing at pagsubok, nanaig pa rin ang pagmamahal, respeto at pangako nila sa isa't isa. Sa kanilang tahanan, puno ng tawanan, pangarap at bagong buhay. Napatunayan nilang ang tunay na saya ay nagmumula sa pagpili at pagmamahal sa isa't isa. Yo! Party party! Sigaw